Magandang tanghali din po. Father Nanichi, magandang tanghali. Salamat sa pag-anyaya sa akin dito sa Pisa, dito sa PW. At of course, kay Sir Edelbert, ang pangalan, Edelbert. So thank you sa mag-invite. Si Nanay, nandito. Anyway, it's good to be back after a very, very long time. Kasi ako ay graduate ng JASAMS, grade 7, from grade 3 to grade 7. Nag-kinder ako hanggang grade 2 sa San Isidro Catholic School. Tapos nang lumipat yung dalawang sisters ko school dito sa PWU, nilipat na rin kami sa JASAMS. Tapos pagdating kami sa JASAMS, gulat ako. Gusto Johnny English. Sure. Perfect sila na. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin? English pa rin sa... Oo, lalo pa yun, di ba? Kasi dahil kay Peppa Pig. So, kaya nakakatawa kay Father Nanichi na parang nakasakto naman yung pag-invite sa akin na nakabalik ako sa mga dati kung saan ako nanggaling. Because next year, I will be celebrating my anniversary sa priesthood, 25 years na. Imagine, no? So, salamat din sa mga heads, yung mga, ano ba tawag ko, boss pa, mga heads natin nandito daw, yung iba wala pa. Pero ang importante, nandito daw yung VP for Finance. Sino yung VP for Finance natin? Ayan, mawala na silang lahat, basta nandyan si Ma'am. VP for Finance. Ayan. Alam na this, Ma'am. Hindi ba? Inaalis ko lang yung kama ko. Ganda ng lugar niyo. Sabi ko, parang ganito yung nakita ko kung sa Paris pa yun. Parang ganyan-ganyan yung itsura. Anyway, what would I want to share with you? Ano yung Gospels natin ngayon? Siguro dahil magpapalit na tayo ng cycle sa liturgy. Pagdating ng Sunday, first Sunday of Advent na Year C na ba tayo pala? Year C. Kaya yung mga gospel natin ngayon, kung mapapansin nyo, parang end of the world na. Parang katapusan na ng mundo. Pero huwag kayong mag-alala. Feeling ko hindi naman natin naabutan ito, yung end of the world. Hindi na natin naabutan ang end of the world, but for sure, our world will end. Tama? Matatapos ang buhay natin dito sa mundong ibabaw. Nang hindi na natin inaabutan yung sinasabi sa ating ebanghelyo na pagbagsak ng mga ano-ano, ganyan, no? So, kaya kahit ganun pa man, we should always be ready. Dapat parati tayong handa. We should look at signs in our lives na mga pagbabago dapat na gagawin natin. And siguro, isa sa mga signs that we should use and read yung mga hindi kagandahang nangyayari sa buhay natin. Bakit yun? Na ano yung sinasabi ng Panginoon? Like, for example, when we speak about the end times or our world ending, ano yan? I remember, ito medyo personal yung sharing, nung kasi yung ang nangyari sa buhay ko, noong 2014, yung sister ko, yung panganay namin, dito nag-graduate yun. High school to college, PWU yun. Namatay siya ng 2014. 2015, mami ko. 2016, daddy ko. 2020, isang ate ko pa. Dito nag-high school yun sa PWU. Namatay din. Ano ba nangyayari pag nag-aaral sa PWU? Gusto nakakatakot naman. Bigla akong kinabahan. Biro lang na. Anyway, yung 2020, isang ate ko din namatay. So, 14, ate, 15, mami, 16, daddy. Sunod-sunod, 3 years. 2020, ate ulit. Cancer yung kinamatay niya. Tapos, 2021, nagka-COVID ako. Delta. So, isipin mo matapos may mamatay na tatlong sunod-sunod, tapos may namatay ulit, tapos nagka-COVID ako. Ano isipin mo, Diyos ko, Lord? Ano ito, baka sunod-sunod ulit? So, takot na takot ako noong time na yun, Ilagdag ko, 39.8. Imagine nyo, hindi bumababa for 7 days. So,
So talaga ako ay takot na, no? Every day na may sakit ako, umiiyak ako, no? Na asking the Lord for healing, na gusto ko pa mag-serve sa Kanya, no? Gusto ko pa maglingkod. Pero ganun pala yun, sabi ko nga, yung karanasan ko na yun of sickness, parang became a sign for me on how I'm going to prepare sa buhay ko. Kasi ganun pala when you experience na parang, mamatay na ba ako? Ganun. Sabi nga nila, when you contemplate about death, that's when you really begin to live your life. When you contemplate about death, that's where you really begin to live your life. So nung may sakit ako ganun, I realized lahat pala ng kung anong meron ako, iiwan ko lang. Wala akong matadala kahit dun sa room ko. So kaya nga, kung nandun ako sa kwarto ko, ang isa sa pinagawa, sino nagka-COVID na dito? Taas kamay. Wala pa, sayang naman. Hindi lang. Sino yung COVID na dito? Taas kamay. Ayan. Sino yung medyo matindi kagaya ko? Ganun din sa'yo. Yung nagsuko. Sino nagsuko? Yan, di ba? So nagsuko ako noon, suko. So sabi nila, mas mainit daw, mas effective. So ang ginawa ko, yung electric kettle, sinaksa ko, habang kumukulo, sinisipot ko yung puso. Napakainit. Akala ko, yun na yung ikakamatay ko. Sa sobrang init. Pero grabe, sobrang pawis ko. Tapos na pawis ako, pinipiga pa. So every time I change my shirt, so syempre, nagpapapawis ka lang, ginagamit mo yung pambahay mo. Tama? No? So every time I change my shirt, yung mga panglakad ko, hindi ko nagagamit na iipon lang. Sabi ko, grabe, sayang to. Yung mga shirt ko na medyo branded, pero hindi mo nagagamit. Hindi naman siya sobrang branded. Like isang Prada, yung isang Chanel, yung isang Prada, Chanel, Gucci, no? Parang mga gano'n, no? So hindi ko nagagamit yung mga shirts. Hindi na lang itong mga shirt ko na to, regalo lang. No? Yung iba binibili, ang mahal-mahal. No? Binibili ang mahal-mahal, pag mamatay ka, iiwan mo lang pala. Diba? So sabi ko gano'n. And then during that time, yung kapatid ko, yung bunso namin, sabi niya, Kuya, parang bumilis yung oras sa araw mo, mag-Netflix ka. So nanood na, dati ko pinanood na pelikula sa Netflix. Yun yung gusto ko i-share sa inyo kasi we talk about the end time, about death and everything. So sa dami na napanood ko, 2 movies struck me. First movie was A Bucket List, si Morgan Freeman at saka si Jack Nicholson. So yung story is about yung mga 80 plus years old na sila parehas. Pagkatapos, parehas sila nagkakaroon ng cancer. And they were given less than a month to live. So what they did, tumakas na sila ng ospital. Sabi nila, mamamatay na rin lang tayo no? Huwag na tayo dito sa ospital. Dito man tayo o sa labas, patay din tayo. So tumakas na lang tayo, gawin pa natin yung mga gusto natin gawin na hindi pa natin nagagawa. Because, sabi nga ng mga kabataan ngayon, YOLO. Ano yung sabihin na? You only live once. So yung isang ginawa nila, tumakas sila, nag-skydiving sila. Kahit kung check na mahigit na sila, tumalon sila ng aeroplano, may bubukas na parachute. No? Sino sa inyo ang gusto rin mag-skydiving? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikaw, Water? Sasabihin pa naman sana ako, hindi ko na sasabihin. Sumama ka pa naman, Water. Sabihin ko pa naman sana, Diyos ko, akala ko yung 2 lang yung sira ulo, may 8 pa pala dito. Hindi, pero, Water, kung gusto mong gawin yan, huwag mong hayaan matapos ang buhay natin sa mundo ko nang hindi mo magawa yan. Sa Dubai, kayo yata, no? Kayo din na nagtaas ng kamay. Minsan ka lang mabubuhay, gawin nyo yan. No? Gawin nyo talaga yan. No? Kahit ako, for example, alam nyo, sa biyaya ng Diyos, ilang beses na ako nakapag-travel. Europe, no? Jerusalem, no? Meron nga ako nabasa, no? Don't marry, travel.
kayo mag-asawa, mag-travel kayo, stress lang yung pagkakasawa, maniwala kayo sa akin. No? Kayo mag-asawa, sarap-sarap ng single. No? So yun, nakapag-travel ako, pero hindi kayo maniniwala, super takot akong sumakay ng aeroplano. But you only live once. Diba? Kaya kahit takot ako, nilalabanan ko yung takot ko para makapunta ako dito sa mga lugar na ito. No? But anyway, isa sa pinuntahan din, isa sa gustong gawin ni Morgan Freeman at ni Jack Nicholson is to see the pyramid. Parehas nila hindi pa nakikita. So punta sila sa Egypt. Habang nandun sila, sabi ni Morgan Freeman kay Jack Nicholson, have you heard of this Egyptian story that when we die, si God daw will be at the gates of heaven, sasalubungin tayo, and will ask us 2 questions that we should be able to answer before we can enter. Sabi ni Jack Nicholson, oh, what are those 2 questions? First question is, have you found joy in your life? Sagot kagad si Jack Nicholson, of course! Kasi tingkaya siya doon, nagagawa niya kung anong gusto niya. No? Have you found joy in your life? Yes, of course. Sabi niya, what's the next question? I want to know if I can enter heaven. Sabi ni Morgan Freeman, yes, you may have found joy in your life, but the next question is, has your life brought joy to others? Nung makita ko, madinig ko yun, unang tinanong ko sa sarili ko, natagpuan ko ba talaga yung kasiyahan sa buhay? Masaya ba ako sa estado ng buhay ko ngayon? Kasi I always say this in my homilies, hindi lahat ng nakangiti tunay na masaya. Tingnan mo yung katabi mo. Akala mo masaya yan. Kaiiwan lang ng jowa yan. Nagkikiti-kitihan lang yan. No? Hindi lahat ng nakangiti ay tunay na masaya. Kaya natanong ko oo, masaya naman ako. No? Kayo, sino dito? By the way, baka hindi kayo na-orient ni Father tsaka ni Humberto, no? Yung mga nagsisinungaling sa misa ko, kinukuha ni Lord after 2 weeks. Kaya ingat kayo ng pagtaas ng kamay, okay? Sige, sa lahat na nagsisimba ngayon dito, sino sa inyo ang kaya talagang panindigan that at this point in your life, super duper trooper na masaya kayo sa estado ng buhay ngayon? Taas ang kamay. Sakay, wala. Ano ba? Pagkita lang ni Father. Super duper eh. That you will be able to find true joy in your life. And you know what? Sometimes, most of the time, if not all the time, yung totoong kasiyahan, hindi yan about material things. So I remember, yung kapatid ko, hanggang 5 tayo dito, di ba? yung kapatid ko, yung susunod sa akin, si Alfred, Jasams din yun. Graduate din ng Jasams yun. There was a time na, nung college pa siya, actually, elementary pa lang choir na yun sa Jasams. Wala siya ginawa kundi ang teacher namin doon, si Miss Sagil. So, kanta ng kanta, hanggang nag-high school, kanta ng kanta. Sa Lasal Green Hills yan, kami na pa. Tapos, hanggang nagkakanta ng kanta. At one point, sabi ng dati ko sa kanya, sabi ng dati ko kay Alfred, uy, sabi niya, yan ba gusto mong gawin, magkakanta? Sabi ng dati ko. Sabi ng kapatid ko, yes, Dad, this is what I love to. Sabi ng, tapos after nun, sabi ng daddy ko, that's all I need to know. After that, hindi na siya tinanong uli ng daddy ko, sinuportahan na siya sa kung anong gusto niya. So one time, ako naman yung parang, tatrabaho ng 8-hour job. Ako naman nagtanong sa kanya, sabi ko, Alfred, sabi ko, okay ka ba ng ganyan na choir, kanta-kanta? Oo naman, kuya, iba ito, bago yun, he became part of the Philippine Magical Singers. And right now, he is the managing director of the Philippine Magical Singers. But during the time that I asked him, okay ka naman dyan, nakanta-kanta? Ito yung sagot niya sa akin, oo naman kuya. Sabi niya, ano ba? Ang daming nagtatrabaho ng 8-hour job. They say so that someday they will be able to travel. Tama naman. Ako every year nalilibot ko buong mundo, walang bayan.
at masaya pa ako sa ginagawa ko, ano ba ang mahihiling ko sa buhay? Sabi ko, oo nga, no? Ginagawa niya yung gusto niya, nakakapag-travel pa siya. No? Eh, iba sa atin, isang nakakatrabaho, makakamatayan na ng hindi man lang nag-travel. Kaya yung iba ko sa inyo dito, mamaya after ng misa, mag-resign na kayo. Diba, Father? Tapos sumama kayo sa amin ni Father, mag-pilgrimage tayo. Diba? So, yan, diba? So, hindi about monetary reasons. No? So, yun yung isa. Tanungin yung sarili niyo. Kayo ba? Sabi ko nga nung isa, nag-misa ako sa DPWH and I was delivering the same homily. Sabi ko dun sa district engineer nila, alam mo ba, sir, sa 250 empleyado niyo dito, merong isa o dalawa lang, isa o dalawa dyan, ang gusto lang gawin magkakanta. Pero tali dito sa inyo na nagtatrabaho. Gusto niya talaga kumanta lang. No? Pero dito nagtatrabaho sa inyo. Hindi niya nagagawa yung ginagawa gaya ng kapatid ko. So, importante. No? So, have you found joy in your life? But it doesn't end there. Oo, masaya ako. Eh, ibang tao, masaya. Minsan ikaw lang masaya, pero buwisit ka. Tama? May mga ganun tao, masaya siya, pero sa iba, buwisit siya. Hindi masaya yung tao, hindi masaya ibang tao, pagkasama siya. So kaya ako, tatanong ko din sa sarili ko, ako, masaya ako. Masaya ba yung mga parishioners ko, na paroko nila ako? Masaya ba yung parents ko, na anak nila ako? Diba? O halimbawa kayo magulang, tapos yung anak niya walang ginawa kundi mag-tiktok. Masasaya pa kayo nun? Parang mga baliw. Salamin. Parang sira ulo. Sige nga, matutuwa pa kayo mga magulang kung gano'n yung ano ninyo, anak ninyo. Do you give joy? Tapos minsan, may mga nababalitaan pa ako. Minsan pinag-aaral mo, nakikipag-boyfriend na. Sa halip na magtapos mag-aral, wala na nakikipag-relasyon. Tandaan nyo ito, saksak sa baga nyo, walang forever. Si Ay ka, inuman eh. Best friend ko si Ay. Alam ni Father, best friend ko si Ay. Yung binabangkit niya sa TV, Father Alan, ako yun. Diba? Kaya walang forever. No? So, kaya sana we continue to give, sabi ko yung parents, magpapasaya na. Sabi ko masaya naman siguro si mami at si daddy nung elementary ako. Kasi every time na may mga award si mami always, she goes up para to receive the award because I always get the best in penmanship. Ay, ba't kayo meron? So, nakuha ko para kasi naging pari pa ako. I'm sure masaya ang parents ko. Di ba, Father, sabi nila, pag naging pari ka ang anak mo, yung mga magulang mo ay sigurado na sa langit. No? Nakikita ko nga ng dalawang bata ng simba. Parang piling ko magpapari kayo. Parang piling ko. Parang ganyan yung itsura ko nung maliit ako, ganyan kabait. Yung itsura ko. Hindi ko alam ko na-maintain ko yun. Pagka daw nagpari ka, yung mga magulang mo, sigurado na sa langit. Ang hindi na lang sigurado, yung pari. Depende kung anong klase pari ako. Di ba? But anyway, that's the first. The second movie that struck me is Equalizer ni Denzel Washington. It's because of the quote na nandun sa simula ng movie, nagbinigay ni mahirap pag 53 ka na. Hindi ko maalala sino yung nagbigay ng quote. Anyway, basta may nagbigay ng quote, kung sino man siya, tayo na umalam. No? Sabi niya, the two greatest days of your life are, first is the day you were born. Tama? Tama naman. No? If the first greatest day of your life is the day you were born, what is the second greatest day of your life? The day you find your purpose. The day you find. Sige, pumatay na kayo. Kung great sa inyo yan. Sa akin ayaw ko pumatay. If the first greatest day of your life is the day you were born, the second greatest day of your life is the day you find out why you were born.
tama-tama may pari tayo dito. May pari pala ako, sorry. Kasi Father, meron ako isang kinalilituan sa buhay ko. No? Nung time na yun, tinanong ko si Lord. No? Kasi, the second greatest day of your life is the day you find out why you were born. Eh, may COVID ka. 39.9 yung dagdag ko. Honestly, yung ginawa ko, tinanong ko ang Diyos. Nagkaroon ako ng existential crisis. Sabi ko sa Kanya, magkano naman tayo? Bakit nga ba binuhay mo pa ako? Eh, mamamatay lang naman ako. No? Ang dami-dami ng tao. Bakit binuhay mo pa ako? Sabi ko, ang dami-dami ng pare. Bakit ginawa mo kung pare ka? Yung una hindi niya kagad sinagot. Yung pangalawa sinagot niya, bakit ginawa mo pa akong pare? Sabi niya, kasi si Father Da Vinci parang ang gwapo. Gusto ko dalawa kayo. Sabi ko sa kanya, bakit? Tapos nga, Father, after nun, nag-ano na ako, parang nag-overthink na ako kasi mag-isa lang ako sa kwarto eh. So parang kung ano na naisip ko, parang sabi ko, ika muna. Ngayon ay 2024, tama? May nabuhay man noong 1924? Meron ba? Malamang wala. Di ba? Siyempre meron. 1824? Meron. 1724? Meron. Nasaan na sila? Kilala nyo? Kung hindi nyo kilala, nabuhay ba sila? Paano nyo nalaman? Hindi nyo makilala. Hindi ko alam kung may sense to, Father. Para naisip ko, ngayon ay 2024. Kung hindi magugunaw ang mundo, tuloy ang mundo, dadating ang 21-24. Tama? Nasaan na tayo nun? Wala na. Wala na. Sana naman. No? After 100 years, wala na tayong daan. Tama? Tanong, 21-24 na kunwari, meron pa bang may kakilala sa'yo? Wala na. Kung wala na, ano ba yung saysay ng pinagkagagawa niyo? Ginawa niyo yan lahat nung nabuhay noong 18 at 1924. Yun, Father. Para masira-sira ang ulo ko. Kaya kung sinasabi sa inyo, isipin niyo din, para masira din ulo niyo. Ano ka namang makulang? Anong saysay nito mga pinagkagagawa ko? Anong kinalaman ko sa 21-24? Kung wala nang may kakilala sa akin sa 21-24, anong saysay ng mga ginagawa ko ngayon? Kaya nga 2 years ago, I was in Assisi with a group. Nandun si Carlo Acutis, Father. Eh, ano niyo ba kwento ni Carlo Acutis? 14 years old lang siya nung namatay. Pero araw-araw siya nagsisimba, dinocument niya yung mga Eucharistic miracles, no? Kaya nung namatay siya, nagkaroon siya ng leukemia, namatay siya parang 2004. After 16 years, hinukay yung katawan niya, walang nabago, parang natutulog lang. Buhay na buhay ang itsura. Mas mukha pang patay yung iba nagsisimba. No? So, buhay na buhay yung itsura niya. No? That time, he is already Blessed Carlo Acutis. Ngayon, sa April 27 of next year, magiging Saint Carlo Acutis na siya. Habang tinitingnan yung katawan niya, Father, medyo may inggit sa akin. Sabi ko, by 21-24, kahit si Carlo Acutis ay 14 years old lang na buhay, by 21-24, kilala pa rin siya as Saint Carlo Acutis. Eh ako, may kakilala pa kaya sa akin by 21-24? And there I realized, life is not about how long you lived your life, but how you lived your life that will matter in the end. Hindi pala kahabaan ang buhay. Kung anong klase ang buhay mo nung nabubuhay ka pa, that's going to matter in the end. No? Kaya nga alam niyo, Father, kahit ako, ang tawag ito, syempre as a priest, meron pa rin mga sometimes, the human side of me. No? Kasi nakagraduate na rin ako ng college sa Lasal, ng business management. Tapos na ako. So, I get to meet my batchmates once in a while. Like last February, nagkita-kita kami sa buko kami na nagtayo ng business before we were able to graduate. No, pero after that, kanya-kanya na rin kami. So, nagkita-kita kami last February at grabe na sila. At our age, 53, sila na may-ari ng mga kumpanya. No? Yung isang classmate ko, part owner ng isang bar sa BGC na may membership fee para makapunta ka ng 2 million.
Yung Grabe. isang classmate ko, may-ari ng Armac tapes. Pag may nabili kayong Armac, mga tape, duct tape, mastic tape, may-ari ng kaklase ko. Yung isang classmate ko arrived in a Maserati. Yung isang classmate ko arrived na isang napakalaking yung Land Cruiser. So habang nag-uusap-usap sila ng mga businesses nila, ako tahimik, sa isip-isip ko sabi ko, kung hindi ako nagpare, mas mayaman ako sa mga to. Kung anong meron sila, meron na rin ako siya o higit pa. Na hindi nasa isip ko. Kasi isa namang classmate ko sabi niya, alam mo, Father, sa ating sampo, parang ikaw yung kontento sa buhay at payapa. Hindi niya alam, iniisip ko, kung hindi ako nagpare, mas mayaman ako sa inyo. Sabi naman niya, alam mo, Father, sa ating sampo, parang ikaw yung payapa at kontento. But anyway, nung pauwi na kami sa parokya, yung dalawang yung pinagdinayan ko, sabi ko, kung hindi ako nagpare, I may have all those things already, perhaps even more. But at the end of the day, the question is, will I be as happy and contented with my life? And yun ang yun yung hindi mabibili ng pera. Yung masaya ka at kontento ka, knowing that you have found your mission in life. Natagpuan mo yung mission mo, natagpuan mo kung ano yung gusto ng Diyos na gawin mo sa buhay. And so I pray the same for all of us here. Sana tayong lahat ay gano'n. Makita natin yung purpose natin, bakit tayo nabuhay sa mundong ibabaw. Kasi mamamatay lang naman talaga tayo sa ayaw at sa gusto natin. Sana pag tinawag tayo ng Panginoon, masaya tayong babalik sa Kanya. Kasi alam natin, nakita natin yung buhay. And most of the time, the things that will give joy to the people around you is because you are doing your purpose in life. Pag nakita mo yung life, kapatid ko, bakit siya nakapagbigay ng joy sa ibang tao? Because he sings. Nakita-gets niya? Kaya, ganda ng boses doon. No? Ako hindi masyado. Parang, dati ka boses ko nung kumakanta pa ako si Jen Manera. Ngayon, Martin Rivera na lang. Kasi hindi na ako kumakanta. Yun talaga yung kumakanta. Bakit siya nakapagbigay ng joy? He has found in purpose in singing. Kami ni Father, paano kami nakapagbigay ng joy? By doing our mission as a priest. What is yours? Ano yung sa inyo? Yun ang patuloy natin hilingin sa Our Lady of Miraculous Medal. Sana tayong lahat makita natin yung purpose natin sa buhay so that we will be able to give joy to the people around us. Amen? Amen. Sige, let us all rise.